Posible nang masampulan ni Ombudsman Boying Remulla si resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ilang kongresista damay na rin daw sa mga unang makakasuhan sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control scandal. Yan ang agenda report ni Hannah T. Namumuro na ang pagsasampa ng kaso laban kay resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, isa raw siko sa mga mambabatas na posibleng ihabla in the next 30 days sa Sandigan Bayan. Malamang kasama. Kasi naalala ko mayroong Mindoro case na kasama. Founder ng SunWest Corporation si Ko at ang kapatid niyang si Christopher Ko. Ito ang construction firm na naiuugnay sa maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na hindi bababa sa 200 million pesos. Wala pang official information sa kung nasaan ngayon si Ko, pero sa huling record ng US Customs, dumating siya sa New York nitong Agosto at umalis doon mid-September. May isang report din na bound siya for Spain nitong Setyembre matapos umalis sa Singapore via Dubai. Ika-cancel ang passport ni Ko sa oras na masampahan na nga siya ng kaso. Masususpende na rin ang ilang government officials, kabilang ang ilang taga-DPWH. Ito mga susunod na araw, marami akong pipirmahan na suspension orders o kaya papipirmahan ko sa aking mga kasama para masuspindi na yung mga opisyal na tiwali dito sa flood control mess. Sa Lunes, nakatakdang sampahan na ng kaso sa Regional Trial Court ang mga sangkot sa 5 ghost flood control projects sa Bulacan. Kabilang sa mga lumitaw na sangkot doon ay sina dating DPWH engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Na-deputize na raw kasi ang Department of Justice para makapagsampa na ng kaso sa RTC dahil kumpleto naman ang mga ebidensya sa naging Senate Blue Ribbon Committee hearings nitong mga nakaraang linggo. Assurance ni Remulla, hindi aabot ng 2 to 3 years ang investigasyon sa flood control mess. Ang common timeline sa Pilipinas pagdating sa pag-usad ng pagsasampa ng kaso. Ang corruption matagal na nangyayari at the deadline is yesterday, sinasabi ko lagi. Nang tanungin kung may magpapasko ba sa kulungan, ayaw daw niyang humiling ng masama para sa iba, pero sisikapin nilang magpakulong ng dapat ikulong. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan pa rin sila sa mga naging whistleblower gaya ni Hernandez. Cooperative witness daw siya at ayaw na raw niyang ipilit ang pagiging state witness. Mahirap daw kasing magbigay ng blanket immunity para sa nasibak na DPWH engineer dahil mag-cooperate man o hindi, sure ball ang conviction niya, lalo na't sangkot siya sa ghost projects. Sumalang sa Senate budget hearing ang ombudsman ngayong araw na hinihiling ang posibleng dagdag sa kanilang 6.3 billion proposed 2026 budget para mas maisaayos ang sistema sa kanilang body. Kabilang dito ang pag-digitize sa kanilang offices at pagtatayo ng additional assistance centers para mas mailapit ang ombudsman sa taong bayan. Sa ngayon, recommended na sa Senate plenary ang proposed budget ng ombudsman at willing din daw ang Senado magbigay ng mga dokumento sa kanila na may kaugnayan sa infra project anomalies. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.